Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga subscriber. Sa mga viewers po, marami din pong salamat. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-55 na kabanata. Ang pag-aresto sa magnanakaw. Narinig ni Kathy, na sinabi ni Graham na si Alex, ay si Adam Childs. Nag-react agad ito. Sa isip niya, Adam Childs. Sinungaling. Pero may bigla siyang naalala. Parang pamilyar ito. Narinig na niya ito dati. Ito ay ang mayaman na lalaki, sa livestream ni Mini. Sa wakas, ay naiintindihan na niya. Gumawa si Alex ng peking katauhan para makapasok dito. Ang talo ng ito, ay matalino talaga. Pero hindi niya inaasahan, na pupunta kami ni Billy dito. Ang malas niya. Hindi niya naisip na hindi siya ganoon kaswerte, para mapanalunan ang diamond necklace. Alex, masaya ka, at napanalunan mo ang premyo. Pero maghintay ka. Ibubunyag ko ang iyong katauhan, para mapunta ka sa kulungan. Katulad ng inaasahan. Ang sigaw ni Kathy, ay nagbunga ng malaking atensyon. Ang mga panauhin ay nagkaroon ng agam-agam. Tumahimik si Alex. Si Kathy ay lumikha ng malaking gulo. Ang lahat ay gusto akong makilala, kung sino ako. Dahil sa parte ako ng pamilya Ambrose. Mahirap talaga itago, kung sino ako. Sa isip ni Alex. Sa ngayon ay susubukan kong i-deny ito. Nagsalita si Alex sa microphone. Miss, ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko ito naiintindihan, pagmamaang-maangan ni Alex. Hoy, ikaw na magnanakaw, nagde-deny ka pa rin. Nagpapanggap ka pa rin na isang mayaman, sa harap ng mga disenteng tao. Sinungaling ka. Sabihin mo kung sino ka talaga. Sigaw ni Kathy sa kanya. Sinabi na ni Mr. Graham Sterling kung sino ako. Pero parang hindi mo pa rin naiintindihan. Sasabihin ko sa'yo muli. Ako si Adam Childs. Kung ikaw talaga si Adam Childs, sabihin mo, saan kumpanya ka kabilang? Ang lahat ng bisita ay mga kilalang mayayamang negosyante sa New York. Kaya sino, ang sinasabi niyang Adam Childs? Hindi ko kailangan sagutin ang iyong tanong. Nandito ako, dahil may business ako, na nagkakahalaga ng $350,000 sa kumpanyang ito. Ang pagiging seryoso ni Alex ay dinagdagan niya. Tumawa ng malakas si Kathy. Ang lakas din ng loob mo, nabanggitin ng $350,000. Baka naman ang sinasabi mong $350,000 ay ang perang ninakaw mo sa paaralan. Talaga bang nagsara na ang utak mo? Umasa si Kathy, na hindi na talaga nag-iisip si Alex dahil ito ay nabuking na niya. Kaya ito ay desperado na. Tumawa si Kathy, madali lang naman malaman ang katotohanan. Hayaan natin, na sabihin ni Mr. Sterling sa atin kung mayroon ka talagang $350,000 business dito. O nagsasalita ka lang ng mga bagay na walang kwenta sa aming lahat. Patutunayan ko na isa kang nagmamataas na walang kwenta. Kung umaasa ka, na ang lahat ay maniniwala na isa kang inosente. Managinip ka ng gising, sa isip ni Kathy. Ang ibang panauhin ay tumingin kay Graham. At naghihinala sila kay Alex. Nagsalita na si Graham. Si Mr. Childs at ako, ay mayroong business na nagkakahalaga ng $350,000. Sa totoo lang, pagkatapos ng 2 taon, magkakaroon muli kami ng business na nagkakahalaga ng $5 million. Pagpapaliwanag ni Graham sa mga bisita. Paano ito naging posible? Ang ngiti ni Kathy sa mukha ay napalitan ng pagka-shock. Nang sandaling iyon, napaisip siya ng malalim. Bakit nakikipagkampi si Mr. Graham Sterling kay Alex? Saan kumuha si Alex ng $350,000? Hindi ito totoo. Ang lahat ng ito ay isang scam. Paano nagawa ito ng isang talunan? Hindi, huwag kayong maniwala. Isa siyang scammer. Tingnan ninyo. Mayroon akong larawan niya, sa aking cellphone. Isa talaga siyang talunan, sa aming paaralan. Nagnakaw siya ng $350,000 sa aming paaralan, noong nakaraang buwan. Mayroon akong larawan na magpapatunay. Tingnan ninyo. Binuksan ni Kathy ang kanyang cellphone para ipakita ang larawan ni Alex sa mga taong nandoon. Pero, ang iba ay hindi nag-abalang tumingin sa kanyang cellphone. Naniniwala sila kay Graham.
At ang kanyang mga salita ay mapagkakatiwalaan talaga. Wala silang pag-aalinlangan. Ano ang problema ng babaeng ito? Tanong ng isang bisita. Sabi ng isang lalaki na nakasuot ng disenteng damit. Akala niya kasi, siya ang nanalo. Sa palagay ko naiinggit lang siya. Sumang-ayon naman ang asawa nito. Tama ka. Ang diamond necklace ay mahal talaga. Pero masyadong bulgar ang babaeng ito. Miss, pakiusap, huwag kang gumawa ng eskandalo. Pwede bang maupo ka? Sabi ni Graham kay Kathy. Gusto talaga ni Kathy, na malaman nila ang totoo, pero hinila siya ni Billy. Galit na si Graham, at iniisip niya na tumawag ng security, para palabasin na ito. Umupo si Kathy. Nag-dial siya sa kanyang cellphone, para tumawag ng 911. Kung ang Preston University ay hindi tumawag ng pulis, siya ay tatawag at pababayaan ang mga pulis na malaman ang katotohanan. Nagawa ko ba talaga ang dapat na gawin? Sa isip ni Graham. Tumingin siya kay Kathy. Paano kung ipagpatuloy nito ang pagbubulgar kay Alex? Pag-aalala ni Graham. Kinuha ni Graham ang diamond necklace sa kanyang assistant, at ibinigay ito kay Alex ng may paggalang. Maraming salamat, wika ni Alex. Habang tinatanggap ang diamond necklace, bumaling siya kay Debbie, at sinabi, palagi tayong namamasyal pero hindi pa ako nakakapagbigay sa iyo ng isang regalo. Ngayong araw na ito, gagamitin ko ang diamond necklace, para matupad ang kagustuhan kong mabigyan ka ng regalo. Sa hinaharap ibibili kita ng mas higit pa dito. Isinuot ni Alex ang diamond necklace sa leeg ni Debbie. Nang nakasuot na ang diamond necklace kay Debbie, si Debbie ay nagmukhang eleganteng babae, na mula sa mayamang pamilya. Si Kathy na nakaupo, mula sa mga bisita, ay nagpatuloy ang galit. Miss Stonehill, si Adam ay binigyan kayo ng necklace na nagkakahalaga ng $200,000. Mayroon ka bang gustong sabihin? Pagtatanong ni Graham kay Debbie. Magsalita ka. Sigaw ng isang tao, mula sa mga audience. Isa pang lalaki muli ang nagsalita. Sabihin mo kung ano ang nararamdaman mo. Halikan mo siya, wika ng asawa nito. Ang mga panauhin ay nagsimulang isigaw ang pangalan ni Debbie. Namula ang mukha ni Debbie. Tumingin siya kay Alex. Nakikiusap na tulungan siya. Pero nakita niya itong nakatingin sa kanya, at binigyan siya ng matamis na ngiti. Kaya naman, nawala ang kanyang nais. Lalo siyang namula. Ang sigawan mula sa crowd ay lumakas. Sa isip ni Debbie, loko ito, hindi niya ba alam na kailangan ko ng tulong niya? Habang pasulyap-sulyap siya kay Alex, ang lahat ay nakatingin kay Debbie. Kinagat niya ang kanyang ngipin. Humakbang ito palapit kay Alex. At marahan na humalik kay Alex. Si Debbie ay gustong halikan si Alex ng marahan. Hindi niya inaasahan, nayayakapan siya nito. At hinalikan siya ng mariin sa labi, sa harap ng mga tao. Tumingin siya sa mata ni Alex, pero nakapikit ito. Sa isip niya, nag-e-enjoy si Alex sa paghalik sa kanya. Sa harap ng maraming tao, wala nang nagawa si Debbie. Kaya pinabayaan na lang niya si Alex na ipagpatuloy ang paghalik sa kanya. Hinalikan siya nito ng mahigit 20 seconds, bago dahan-dahan siyang binitawan. Pinunasan ni Alex ang kanyang labi, at kontento na siya. Tumingin siya kay Debbie na nakangisi. Medyo nahihiya si Debbie. Nagpunta ito sa likod ni Alex, at pinurot ito sa tagiliran. Nang makita niya si Alex na nakangiti sa kanya, na may luha sa kanyang mga mata, nakontento na rin si Debbie. Nang sandaling iyon, ang pangunahing pintuan ng bulwagan ay bumukas. At 3 naka-uniforming pulis ang pumasok. Ang lahat ng tao ay nabigla, bakit may mga pulis dito? Nang makita ni Kathy ang mga ito, ang ngiti sa kanyang mukha ay nasilayan. Ikaw na talo nun. Isa kang magnanakaw na walang kahihiyan. Oras na para mapunta ka sa kulungan. Sa isip niya, tumakbo si Kathy palapit sa mga pulis para salubungin. Bigla niyang itinuro si Alex na nasa entablado. Siya po ang magnanakaw. Sabi niya sa police officer. Ako ang tumawag sa inyo. Ang paaralan namin ay nawalan ng $350,000. At ang taong iyon ang kumuha ng pera. Ang lahat ng guro sa paaralan ay magsasabi ng katotohanan. Arestuhin niyo siya. Ang mga mata ni Kathy ay kumikinang sa tuwa. Alex, tapos ka na.
Sa isip niya, pasensya na. Pagtataka ng pulis. Miss, hindi kami responded mula sa 911. Nandito kami dahil sa ibang ebidensya na nakalap namin. Wika ng pulis. Nabigla si Kathy. Pero ang sinasabi mo, ay katulad ng kaso na ipinunta namin. Nandito kami para arestuhin ang salarin. Mainam yan, officer. Sige, hulihin niyo siya. Sa wakas kumalma na si Kathy. Arestuhin niyo na siya, sigaw ng police captain. Ang dalawang pulis na nasa likod niya, ay mabilis na nagpunta pero hindi sa direksyon ni Alex. Pumunta ito kay Billy. Ang dalawang pulis, ay mabilis na itinulak sa lapag ng pahiga si Billy. Nagprotesta ito, at sinubukan lumaban. Sinubukan ni Kathy, napigilan ang mga pulis. Maling tao po, ang inaaresto ninyo. Boyfriend ko po iyan. Ang salarin po ay nasa entablado. Ayun po siya. Pakawalan niyo si Billy. Gusto ni Kathy na hilahin ang mga pulis para makawala si Billy. Ikaw ay kasintahan nito. Tanong ng pulis. Ang police captain ay iniutos sa dalawa pang pulis na isama na rin si Kathy. Sinabi ni Kathy na wag siyang arestuhin. Sumigaw siya. Ano ba ang ginagawa ninyo? Binabalaan ko kayo. Maling tao ang inaaresto ninyo. Pakawalan niyo ako. Galit na si Kathy. Bakit ang mga pulis na ito ay ayaw arestuhin ang totoong kriminal? Mga stupido na pulis. Hindi ninyo alam ang ginagawa ninyo. Inaresto ninyo kaming dalawa ni Billy, ipinagpatuloy nito ang pagsigaw sa kanila. Gusto ninyo talaga akong arestuhin? Sige, pagbibigyan ko kayo. Sasabihin ko sa boss ninyo ang tungkol dito. At pagkatapos ay tanggal sa trabaho ang aabuti ninyo. Ngumiti ang police captain at sinabi, Miss, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Tatanungin kita. Saan mo nakuha ang mga mamahaling mong kasuotan at mga alahas? Batay sa inyong record at sa inyong boyfriend. Bumisita kayo sa mamahaling bilihan ng damit, mamahaling hotel, at iba pang mamahaling pasyalan nitong buwan na ito. Saan nanggaling ang mga pera na pinanggastos ninyo? Nagmamalaking sumagot si Kathy. Iniisip nyo ba na ang pamilya ng aking boyfriend ay walang pera, tama ba? Sa palagay nyo ba ay pwede kayong mang-aresto ng kung sino-sinong inosenteng tao? Ang pamilya ng boyfriend mo na si Billy ay may pag-aari ng isang karaoke bar at isang katamtamang laki ng restaurant. Iniisip mo na kabilang na sila sa mayamang pamilya. Sa palagay mo, paano niya makakaya na gumastos ng malaking halaga ngayong buwan na ito? Ngayon lang naisip ni Kathy na maraming pera ang nagastos ni Billy ngayong buwan na ito. Noong nakaraang buwan, gumastos ito ng pera pero ito ay sa pagkain lamang at paminsan-minsan lang. At ganoon din sa ispa. Pero ngayon buwan na ito, si Billy ay dinala siya sa iba't ibang klaseng mamahaling tindahan araw-araw. Regular itong gumagastos ng $10,000 hanggang $20,000 para sa kanya. Mas magastos ito kaysa nakaraang buwan. Isang nakakatakot ang sumagi sa isip ni Kathy. Sa sandaling iyon, ang police captain ay nakita ang reaksyon ni Kathy sa pag-iisip. Sinabi nito na, nakatanggap kami ng report at nakakuha kami ng maraming ebidensya. Si Billy ang magnanakaw na kumuha ng pera sa Preston University. Hindi pa kami sigurado kung kasama ka. Pero ito ay aming iimbestigahan pa. Sa ngayon, obligasyon namin na isama ka. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.